Ituturo ko po kung paano ko nagsimula mula sa aking pagbiyahe mula sa Pilipinas hanggang nakarating po ako dito ngayon sa bansang Kuwait. So, ako po'y nagbakasyon. So, galing po ako sa bakasyon. So, isang mga simpleng ano lang po 'to, simpleng mga idea, yung experience, tsaka kung anong dapat nating gawin. So, nagbiyahe po ako mula sa Pilipinas via Emirates. Yan. Malaki po kasi ang pinagkaiba ngayon. So, yung company ko, nag-provide po siya ng ticket with visa. Okay? Visit visa from Dubai. Kasi po, bakit may Dubai? Samantala pupunta po ako ng Kuwait. Simple lang. Kasi po, hindi po kasi direct flight to Kuwait. Tsaka wala pong Emirates flight going to Kuwait. So, kailangan po ng visa dahil lalabas po ako ng immigration ng Dubai. Okay? So, lumabas po ako ng immigration. So, nung nagbiyahe po ako mula sa Clark, no, Pampanga, going to Dubai, isang ticket lang po binigay sa akin. Kasi yung isang ticket po ay Al Jazeera Airlines. So, ibang airlines po yun. So, ang mga hinanda ko pong papel, number one, kailangan po ng OEC. So, yung OEC, napakahalaga po niyan. Kasi yan po yung hinahanap, doon sa immigration. Tapos, titanongin din po kayo ng e-travel. So, huwag niyo kalimutan gumawa ng e-travel. Sumunod po, tinignan po yung visa ko. Well, may visa pa naman po ako. So, nung nakita nila, tinanong po ako, "Sir, wala po kayong flight to Kuwait from Emirates?" So, sabi ko, "Oo, kasi Al Jazeera." Okay, sir. Iko-confirm nila. So, kinonfirm nila kung available yung flight ng Al Jazeera from Emirates from Dubai to Dammam. So, yun po, malinaw, So, doon po, malalaman na from Clark kung hindi kayo makakancel. So, naibigay ko po lahat ng documents ko at binigyan na po ang ticket ko. So, nag-flight na po ako from Clark to Dubai. Ang problema lang, medyo mahaba po talaga ang oras. So, mahaba rin ang paghihintay. So, iba po ang gate. Tandaan nyo, pagdating nyo po sa Dubai, iba po ang gate mula sa terminal. So, from Terminal 3, ang Terminal 3 po sa Dubai is all Emirates flight. Okay? So, kailangan nyo po mag-transfer sa Terminal 1. So, huwag nyo pong kalimutan, number 1, na maglagay ng pera sa inyong bulsa kasi minsan kailangan nyo mag-taxi going to Terminal 1 or mag-train. Isang stay lang naman po yun. Sasakay po kayo ng train, tapos bababa kayo sa Terminal 1, no, sa Dubai, sa airport. So, pagdating nyo po ng Terminal 1, nandun na po yung iba't ibang klaseng airlines, kagaya ng Al Jazeera, Gulf Air, kung ano pong mga flights na available going to Dammam. So, yun po. So, doon po, checking ulit. Kasi, lumabas po ako, ulitin ko, lumabas po ako ng immigration ng Dubai kasi meron po akong visit visa from Dubai. Kasi nga po, hindi ko makakuha ang aking luggage sa Dammam. Kasi, ang luggage ko po ay hanggang Dubai lang. Linaw po, kaya ako, meron po tayong visa from Dubai. Visit visa. So, nakuha ko na po yung aking bagahe sa Dubai. Lumipat ako ng Terminal 1 again. So, doon po, nag-check-in ulit po ako. So, matagal po ang check-in. Inabot po kasi ng 4 na oras, no? Halos mahigit 6 na oras ang paghihintay ko. So, nung nag-check-in na po ako, so, waiting na. Ang sinakyan ko po ay Al Jazeera. Al Jazeera Airways from Kuwait. So, doon po, nag-flight kami from Terminal 1 to King Fahd sa Dammam. Okay? So, another paghihirap na naman po, mga Lodi. So, from Dubai to Dammam, check na naman po ng immigration. Parang biometric na naman po pagdating nyo sa King Fahd International Airport. Titignan po yung ticket nyo. Remember, yung ticket po na Al Jazeera na going to Kuwait is with visa na po yon, kumbaga transit visa, no, para makapag-travel by land kayo, makakalabas din po kayo ng immigration ng Dammam. Okay, tandaan yan. So, ang titignan po doon sa immigration, tandaan nyo again, yung kanyang civil ID, which is from Kuwait.
dapat may civil ID kayo or mobile ID. Pero madalas po, dahil mga pulis po nandoon, hinahanap po nila ang civil ID. So with civil ID, with passport, okay, clear, makakalabas po kayo ng King Fahad sa Damam. Mag-exit po kayo doon, lalabas po kayo, hahanapin nyo po yung bus, no, sa labas. From parang gate 4 and 5. Sa labas na po yun sa daan. So doon po. So from 4 and 5 may makikita po kayong bus. Magtanong lang po kayo, Al Jazeera. So sa Al Jazeera, sasakay po kayo ng bus, okay? Then magbabiyahe po kayo around 8 hours going to the border. Tandaan niyo yan. So nag-travel po kami by bus, Nawaf bus. So 8 oras ng travel. So pagdating po namin ng border, i-check ko kayo. Hindi po muna kayo papasok ng border. Titignan po kayo ng driver, kukunin po lahat ng names ng pasahero sa bus, no, yung pasahero sa bus. At kailangan nyo laging i-ready ang passport at civil ID. Okay? So from border ng Saudi, okay, bababa po kayo lahat doon, i-verify yung passport nyo at titignan para kung nakapag-arrive kayo at may visa kayo, na stamp kayo, para makapag-exit po kayo sa border ng Al-Kafji. So doon po yung border. So paglabas nyo doon, okay na, balik ulit po kayo ng bus, transit po kayo, travel ulit ng konting mga 1 kilometro lang yata yon para makarating po kayo sa border ng Kuwait, which is Nuwaiba. Okay? Pagdating nyo po doon, tandaan nyo, bababa ulit po kayo. Dahil doon po may checkpoint. Yung checkpoint po, tandaan nyo, kailangan nyo kunin lahat ng gamit nyo, hand carry and luggage sa bus. Ilalabas nyo po yun, ilalatag nyo sa daan. Paglatag po sa daan, titignan po yan ng mga pulis with kumbaga trained dogs, yung mga aso po, yung mga K9. Aamuyin yung bag. Alam niyo naman, mahigpit po dito sa Middle East, kaya tinitignan po ng mga alagang aso yung kanilang bags, no, lahat ng bags ng pasahero, pati bus po, check po yan ng K9. So after ma-check, almost 2 hours po, no, less than 2 hours na naghintay po kami sa border. So ganun katagal. So pagkatapos po nun, babalik yung bag nyo lahat doon, titignan. Kaya yung mga naka-plastic nga pala, yung mga naka-plastic na bag, yung nakabalot, sisirain po yung plastic, tatanggalin po yan, bubuksan, guguntingin para maamoy ng aso. So yun po, after that, ibabalik yung bag sa sasakay ulit kayo, and then final clearance sa Kuwait para makalabas na po kayo ng border. So pag napag-clearance na po yung bus, yun, ready na po yung makakapasok na po kayo. So ganun po kasimple, pero medyo mahabang biyahe. Yan. Kaya medyo mahirap po at alam niyo na, matagal. Kaya yun, for your information lang. So yan po. So yung mga bagay na dapat tandaan, yung OEC, second, i-travel, third, yung visa, dapat laging ready yan, passport, of course, at higit sa lahat, tandaan nyo, dapat po meron kayong, kung hindi po pareho ang airlines nyo, dapat meron po kayong connecting flight with visa. Tandaan nyo, visit visa, ganyan, para makalabas po kayo ng immigration. So ito po si Mark TV Bawalan. Maraming salamat, sana meron po kayo